po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ate, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ngayong gabi po bibisitahin natin ang tanggapan ng Bureau of Customs. Pagbabago ng kultura ng customs, no? Isa sa mga pinaka-tinutulak ko kasi na mindset ng Bureau of Customs, hindi lang kami parang regulatory agency na nag-exercise ng authority, no, over mga importers, kundi kami ay isang service agency. Sa OFW in Focus, makinig sa karanasan ng isang seaman na mahigit 20 taong naglalayag. Lahat ng problema, dadaan sa'yo. Kung yan ay may makina o yung handling ng tao, pagkain. Sa trabaho abroad, sigurado, kilalanin natin ang bansang Taiwan. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Para naman recognition sa ating mga OFWs na umuwi, yung customs, maglagay kami ng desk doon na kung saan yung particular na mga assistance na kakailanganin ng OFWs ay matutugunan. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Buhay OFW. Magandang gabi po sa inyong lahat sa buong Pilipinas at syempre sa buong mundo. Nandito na naman po tayo sa Buhay OFW at napapanood po tayo sa Italy, sa Guam, sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at sa USA of course. At syempre makakasama natin ngayong gabi ang ating mahal na Commissioner ng Customs, ang ating pong dating Congressman ng Muntinlupa, ang tunay pong kapatid ng up close and personal pa po sa ating dating television show, ang ating kaibigan at kapatid na si Commissioner Raffy Biazon. Magandang gabi kapatid Raffy. Magandang gabi, Marisa, at sa lahat po ng tagapanood. Magandang gabi sa inyo. Ayan, syempre ang United Arab Emirates, napapanood din po tayo dyan. Kasi pag hindi natin nababanggit ang mga lugar, nagtatampo ang mga Pinoys natin doon. Syempre lahat po kayo, love namin kayo. Ngayon, Commissioner Raffy Biazon, medyo ba nagbago sa pagiging congressman? Ngayon medyo madugo at masyadong controversial itong customs na departamentong hawak mo ngayon. Hindi makakaila no, na ang Bureau of Customs ay isa sa mga pinakamahirap na trabahong gawin dito sa gobyerno at malaking pinagbago ng buhay ko mula nung pagiging kongresista hanggang sa ngayon. No? Kasi bilang kongresista, siyempre pinaglalaban mo yung kapakanan ng mga constituents mo. Samantalang dito naman, nilalabanan mo ang smugglers, nilalabanan mo ang mga tiwali sa gobyerno, at the same time, kailangan kang mangolekta ng revenue para sa gobyerno. At yung isa pa namin na trabaho, kumbaga is tinatawag na trade facilitation, no? Yung pinapabuti o pinapamadali
ginagawang madali ang transaksyon ng mga negosyo. So, ang daming aspeto ng trabaho na kailangan mong balansehin. Nagkaroon pa nga ng konting ugong dati daw ang ating kapatid at kaibigang matalik, ang ating si Senator Pong, na parang ayaw ka daw yata niya dito pumunta sa customs at parang nakarating sa ating pandinig, naku, kailangan mag-resign na yung aking anak, di ba? Para daw medyo masyado masalimuot. But then, sabi ko nga sa kanya, no, kailangan mag-hold on siya para malaman talaga na mas mabuti na yung panindigan niya. Total, tinanggap ni Commissioner Raffy, panindigan niya to the end. At sa tingin mo ba, hindi ka naman nagsisisi? Well, hindi naman, no? Yun nga lang, kasi nung pumasok naman ako dito, parang nagbigay ng word of caution yung aking ama. Sabi niya, alam mo, yung trabahong yan, napakahirap. Yeah, that could make or break you. Correct. Sabi niya. Totoo yun. At para sa atin, sabi niya, na nasa politika, mahirap pag masira ang pangalan mo. Sabi niya, kaya bago ko pumasok, he gave me a word of caution. Pero naman, since nandito na tayo, binigyan tayo ng challenge ng Pangulo, no? At gusto ko rin naman makiisa at makatulong sa ating Pangulo, kaya tinanggap natin itong trabaho. Open arms. Being a public servant, kailangan kasi yung limitasyon kuminsan kailangan hakbangan natin. Hindi ko naman hiningi yung pwesto na ito, no? In fact, ibang pwesto sana yung hinihiling ko sa Pangulo. Pero sabi niya, mas gusto kong nandyan ka, tulungan mo ko na ayusin yung ahensya. So, dinanggap ko naman yung challenge. Bumisita si Father, si Senator Pong Biason, di ba? Dito po sa inyo at nagkataong lunchtime yata ito. Siyempre, ito yung mga other side na dapat nalalaman din ng mga tao, ng publiko, na biglang kailangan mag-lunch naman siyempre kayo ni Father, ni Senator Pong, si Commissioner Biason po at si Senator Pong Biason nag-lunch sa cafeteria. As in, napakahaba ng linya at talaga naman daw luminya kayong mag-ama. Gaano katotoo ito? Well, totoo, no? Kasi one time bumisita siya, inabutan ng lunch, tapos sabi niya sa akin, di ka ba magpapakain? Sabi niya sa akin. Magpakain. Sabi ko, sige, kakain tayo. Sabi ko, dun sa kinakainan ko. So, dinala ko siya dito sa kantin ng cooperative namin, no? Employees Cooperative, dahil sinusuportahan ko yung kooperatiba. At dun ako kumakain regularly. Doon ko siya sinama, no? At gaya rin ng nakagawi ko, pumila kami doon sa, siyempre, pila yan na turo-turo, di ba? Sa kanya naman, hindi rin naman siya naninibago doon dahil siyempre 35 years na sundalo yan na ang buhay ay simple, no? Kaya yun, nagulat din yung mga tao sa amin, no? Pero yun ay hindi naman bago sa amin dalawa. Pareho kaming sanay sa ganun. Kaya sabi ko nga, ay naku, dati nang ganyan yan. Kahit saan yan, pipila talaga yan. And syempre, yung pagiging mampakumbaba hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nakakalimutan. From Muntinlupa, tapos naging senador si Senator Pong, at least talaga nakatapak pa rin naman kayo sa lupa. Yun ang importante, di ba? Uno, yun ang kinalakihan ko sa kanya, no? At saka yun ang example na pinapakita niya. So, Saka yun din talagang sinasabuhay. disciplinarian Oo, disciplinarian talaga. Ngayon, Commissioner Raffy Biason, kapatid Raffy, ang mga kaibigan natin, lalo na ang ating mga overseas Filipino workers, ang ating mga Filipino residents abroad, na talaga namang syempre sinasabing ito yung they keep the economy afloat dahil sa bilyong-bilyong dolyar na pinadadalang remittances dito sa atin sa Pilipinas. Kung kaya naman hindi tayo naapektuhan ng global crisis. Ano po ba ang proyekto na pwede nating ialay sa ating mga OFWs, ang ating mga modern-day heroes dito po sa inyong teritoryo sa customs? Well, talaga namang may regular at malapit na interaction ang BOC, anong customs, no? At saka ang ating mga OFWs. Dahil tuwing uuwi o aalis ang ating mga workers ay dumadaan sa customs zone. So isang magandang gawin namin na proyekto dyan ay yung assistance sa ating mga OFWs, lalo na yung pag umuwi sila. Kasi siyempre hindi natin maalis na yung mga kababayan natin nagdadala ng mga gamit mula abroad. At sinasabi kasi ng ating batas na lahat yan ay subjected to customs inspection and possible collection of taxes. No? So para naman recognition sa ating mga OFWs na umuwi, yung customs maglagay kami ng desk doon na kung saan yung particular na mga assistance na kakailanganin ng OFWs ay matutugunan.
So with the establishment ng isang help desk, at least ma-assist namin sila ng mabuti, properly, doon sa pagpasok nila. At saka syempre yung mga problema natin, mga concerns sa help desk natin, pag in-inaugurate na namin yan ni Commissioner Biasen, lilibutin namin yan at ipapakita namin sa inyo na talaga nagtatrabaho ang ating customs, di ba? So very soon na po yan, di ba Commissioner Raffy? Yes, ating itatatag yan, lalong-lalo na yung expected natin na arrivals towards the end of the year. Kapatid Raffy, kamakailan lang, nag-file ka na naman daw yung ika-32nd case filed dito sa ating mga sinasabing mga smugglers dito sa atin sa customs. Ano po bang status nito? Tuwing may nahuhuli kami, yan yung inahanda namin na ihain sa Department of Justice. Meron kasi kaming programa tinatawag na Run After the Smugglers Program or yung RATS program. Dito po sa programang to, every other week, nagpa-file kami ng case sa DOJ. Ang DOJ naman, susuriin nila yung reklamo na hinahain namin at kung makikita nila na sapat ang ebidensya, ay hinahain naman sa Court of Tax Appeals yan, sa CTA. So, dito po sa panahon ko, simula nung ako yung umupo noong September, every other week yan, nagpa-file kami. And as you said, nasa number 32 case na kami ngayon. So, lahat ito ay para mapakita natin sa publiko na una, seryoso kami sa paghahabol sa mga smugglers, no? At yung batas ay pinapatupad namin and hopefully maging deterrent, no? Mapigilan yung mga future na mga nagbabalak gumawa. Pero sa record natin, nakikita natin parang may lakas pa rin sila ng loob, no? Kaya kami naman, double time din ang efforts magbantay. Yung nga yung sinasabi nga, hindi, umpisa lang yan. Di ba? Tingnan mo, lalamig din yan. Kaya lang, syempre, wag natin naman subukan. Kasi baka naman mamaya, talaga naman todo nang magalit ang ating commissioner dahil yun ang iyong mandato, di ba? Pero kasi in every organization, hindi nawawala to. In fairness, hindi lang naman sa customs, lahat ng organization may konting bad egg. Depende na nga lang yun sa leader na nagpapatakbo. Pero kasi in the past up to the present, marami po at napakalaki po na naging role ng customs sa ekonomiya at sa tax collection ng ating bansa. Kung kailan ito'y ginagamit din ng ating mga taxpayers. Meron pa pong sabi na hindi daw po natin na-reach ang ating tax collection this year. Bakit po natin hindi nakuha ang tax collection target? Well, yung recent natin na target for the last month, hindi natin na-reach kasi merong mga pagbaba rin ng number of importations. Bunsod na rin ito noong kampanya kasi doon sa anti-smuggling. Kasi dalawang uri ng smuggling, no? Yung outright smuggling at yung technical smuggling. Yung outright smuggling talagang walang binabayaran sa gobyerno, no? And usually yan nangyayari sa mga areas outside customs zone. Kumbaga pinupuslit diretso sa lugar, no? Ito namang technical smuggling, yung dumadaan sa puerto, either undervalued o kaya misdeclared, no? Kaya misclassified. Pero may binabayaran pa rin yun, no? Mababa lang nga. Ngayon, pag may kampanya ka rin kasi na ng paghihigpit, ang ginagawa ng mga technical smuggler, humihinto sila. So may bawas din, bukod doon, una yung target kasi rin natin ngayon talagang napakataas, 30% ang itinaas niya mula nung 2011 target. Ang taas naman kasi. Ang hirap habulin, no? Plus, meron pa tayong mga tinatawag na free trade agreements na kumbaga nag-take effect na. Yung mga free trade agreements natin, binababa ang taripa. So, darating ang panahon nga, ang karamihan na ng mga produkto ay bababa hanggang as much as 5 or 0% ang tarif, no? So, yan yung tinatawag na revenue lost sa amin. Kasi kung nung mga nakaraang panahon hanggang 40% ang taripa, tuwing may pinapasok tayo na free trade agreements, bumababa yan, no? As much as 0% nga, no? So, every year, merong nagte-take effect na ganyan. Kaya tayo ay, habang tumataas ang target, bumababa naman yung ating pwedeng pagkunan. Alam mo, Commissioner, kapatid Raffy, tama yung sagot mong ganun kasi nagtanong-tanong tayo sa paligid, di ba? Sabi ko, September ka nag-start. Ang buhay OFW, September din. September, October, November, December, yun na yung karamihan dapat ng importation. Stop kami, napakahigpit naman kasi ni Commissioner. Paano naman? Tapos September, hindi na kami makapagparating. Pag nagparating pa kami, huhulihin pa kami. Hindi na lang kami magpaparating. Kaya, mababa ngayon yung revenue collection. Balancing act talaga yan. Kumbaga parang,
teka muna, baka sumugod kami, hindi kami makalusot. Buti pa yung sigurado kami. Kaya sabi nga, siyempre, ano talaga, yung paglilinis mo, nataon na talaga naman, nag-umpisa ka magdi-December, yun ang pinakamalakas na collection, di ba? Ang peak season kasi is sometime November, December. No? Dahil nga, expected talaga na pag December, ang merkado very active. Pagpasok ng Enero, talagang bagsak yan dahil panahon ng inventaryo naman yan. Pagdating naman ng February, yan naman yung Chinese New Year. Ganun din, slow down ang production nila sa China. So, ang importation natin nagsa-slow down. May mga season talaga kung saan may peak, merong slow. Naku, Commissioner Raffy Biason, magbabalik pa po ang buhay OFW. Huwag muna kayong alis. Dito sa trabahong ito, actually kailangan talagang mag-invest ka kasi normally binabayaran ka lang kapag sumasamba ka pa, napapakinabangan ka pa. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Possum Global Corporation. Buhay OFW. Sa higit na 20 taong pagbabarko ni Captain Julio Santos, marami siyang naranasan bago niya nakamit ang pagiging kapitan. Hindi lamang ang hirap ng kalagayan sa karagatan, pati na rin ang hirap ng pakikitungo sa iba't ibang lahi at kultura. Ang sakit ng mawalay sa pamilya at mahal sa buhay. Narito ang kanyang kwento. Challenging, ito ang description ni Captain Julio A. Santos Jr. nang tanungin namin kung ano ang buhay sa barko. Lahat ng tao, mula kapitan hanggang sa pinakamababa, kailangan magapan mo yung trabaho mo para madala nyo yung malaking barko, saka yung kargada niya, from one port papunta sa destinasyon niya, sa dagat, na minsan may maalon, may mga dangers. Pag hindi naman nagtatrabaho, relax lang yung mga tao, nanonood ng video, pero just the same, siyempre hindi mo maiwasan na ma-miss yung family. Galing sa pamilya ng mga seaman si Captain Julio. Mula sa kanyang ama, mga tiyuhin, pinsan at kapatid. Kaya mula sa pagkabata, pagbabarko ang kanyang pangarap. Talagang pinangarap ko magbarko dahil lang yung makapunta sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Yun talaga yung aking dream, kaya yung pagbabarko ang pinakamagandang paraan para magawa ko yun. 26 years nang nagbabarko si Captain Julio at gaya ng karamihan na naging kapitan, nagsimula din siya bilang kadete. I worked my way up until na abot ko yung pagiging kapitan noong 2001. Pinakamataas ka sa barko, so overall in charge ka sa lahat ng operations and of course sa safety ng buong barko and of course the people. Lahat ng problema, dadaan sa'yo. Kung yan ay may makina o yung handling ng tao, pagkain, kailangang masolusyonan ko para hindi maka-apekto ito doon sa pag-handle at pag-deliver ng kargada na siyempre pinagkakakitaan ng barko. Ayon kay Captain Julio, malaki na ang kumpiyansa ng mga dayuhan ngayon sa mga Pilipino. Nung time na yon, okay, especially yung time ng father ko, kukunti lang ang kapitan at saka chief engineer ng Pilipino. Dahil akala ng mga foreign ship owners,
hindi kaya ng pang crew lang yung mga Pilipino. Pero they realized finally na kaya pala ng mga Pilipino maging kapitan, chief engineer. Sometimes mas magaling pa. Alam ni Captain Julio na hindi habang buhay siyang magbabarko. Kaya sinisiguro niya na tama ang mapupuntahan ng kanyang pinaghirapan. Nakapagpundar na ako nung 4-door unit apartment dito sa Makati. And then katatapos lang ng aking dormitory for students sa Cavite, sa Dasmariñas, malapit sa Lasal, 20 rooms. Narito ang payo ni Captain Julio sa mga nais sumubok sa mundo ng pagbabarko. Sa lahat ng kabataan, hinihikayat ko kayo na pumasok sa pagiging seaman dahil sa una-una sa financial rewards. And then itong career na to ay it will serve you hanggang up to your old age because sa barko, katulad ng nasabi ko kanina, marami nang binibigyan ng pagkakataon na marami ng Pilipino ang umaabot sa kapitan and chief engineer. And then after that, pwede kang maging shipping executive, magturo. This is really a life career. Meron tayong kailangang mga challenges to face on board the ship. You have to study well, you have to perform well para maabot nyo yung dreams. And we have to face sometimes yung mga bagyo sa buhay. And bagyo, literally, and yun nga, sometimes yung pirates. And it's a good life, and it will bring you fulfillment. Muli pong naimbitahan ang Buhay OFW sa tanggapan ng Royal Embassy of Saudi Arabia. Sa pagkakataon na ito, muli kami naging saksi sa ginawang pamamahagi ng bansang Saudi Arabia ng mga dates para sa ating mga kababayan. Ang 60 metric tons of dates ay tinanggap ng representative mula United Nations World Food Program para ibahagi sa ating mga kapatid sa Autonomous Region of Muslim Mindanao. Tinataya na sa 30,000 na pamilya makikinabang sa mga nasabing dates, 15,000 para sa Province of Mindanao at 15,000 para sa Lanao del Sur. Saudi Arabia is among the largest and most generous donors to the World Food Program globally and has been supporting WFP's operations from the 1980s.
ating tinutulak dito ay yung tinatawag na automation, computerization. Oh, yan. Para yung proseso natin, hanggat sa maaari, matanggal natin o mabawasan natin yung taong kailangan magdesisyon para umandar ang isang papel. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Buhay OFW. Nagbabalik po ang Buhay OFW at syempre kasama pa rin po natin ang ating napaka-hardworking na Commissioner ng Customs, si ating kapatid Rafi Biason. Kapatid Rafi, alam mo ba, nagkaroon ng controversial issues few months ago tungkol sa isang Hollywood actor na itong si Taylor Kitsch. Kaya lang syempre mas mabuting sa iyo first hand. Ano ba ang tunay na nangyari dito? Well, ito si Mr. Kitsch, may kwento siya kasi sa isang interview na sinasabi niyang nagbabiyahe siya, may shooting siya sa isang foreign na bansa at nung dumaan daw siya ng customs ay hiningian siya ng iPhone. Ito ay interview doon sa show ni David Letterman. No? Yun nga lang, may error pala sila doon. Kasi si David Letterman, siya ang nagbanggit na may biyahe ka pala sa Pilipinas. Pakikwento mo yung experience mo. So nagkwento naman si Mr. Kitsch, no? Na hindi niya kinorek yung si Mr. Letterman. Kasi ang talagang bansa na pinuntahan niya was Indonesia, hindi Not the Pilipinas. Philippines. Okay. Pero nung time na yon, nung lumabas yung interview na yon, siyempre nabahala ako dahil baka tauhan namin ng may diferensya. So nag-imbestiga ako. And unang-una na found out ko was that yung sinasabi niya na experience niya ay hindi naman talaga through customs but through an immigration officer. No? Kasi yung sa kwento niya, ang hinahandle yung passport niya eh. Tapos tatatakan siya dapat ng arrival, tapos hiningian daw siya ng iPhone. Second, nung na-found out ko, is that hindi naman talaga sa Pilipinas nangyari. Yun ang Sa Indonesia pinaka-importante. pala nangyari. Ayun. No, kasi pinacheck ko lahat ng records ng immigration natin, ng customs. Pinacheck ko yung mga CCTV sa sa airports, wala talaga. And then through searching sa internet, nalaman ko na yung shooting pala niya was in Indonesia. Ayun. Naku, at least na-clarify natin mga kapatid na hindi po sa Pilipinas nangyari itong kay Taylor Kitsch na ito na Hollywood actor, kundi sa Indonesia. Siyempre, hindi natin pwedeng pabayaan yung ganyang klase mga news. Makakasira po sa atin yan. Ika-clarify sa buong mundo, hindi po dito pumunta si Mr. Taylor Kitsch, ang ating Hollywood actor. At siyempre, ngayon naman po, Commissioner kapatid Rafi, gano'n naman kaganda ang teamwork ninyo ni ating retired General Danilo Lim? Maganda, no? Kasi unang-una magkasama kami sa ticket nung tumakbo kami sa Senado. So kahit paano yung relationship namin ay very open and very friendly. Nandun siya sa pwesto na isa sa mga pinaka-sensitive na pwesto sa Bureau of Customs, yung intelligence group. And doon ako umaasa for, siyempre, yung information na kung saan makakahuli tayo ng mga nagsasmuggle. So, importanteng maganda ang relationship ng commissioner at saka ng hepe ng intelligence. No? And yun naman ang kalagayan namin ni General Lim. No? We are open to each other at maganda ang communication din namin. Well, that's very nice kasi kailangan merong rapport at saka merong trust. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin kapatid Rafi, ang ating mga achievements. Ano ba dito sa customs, in a matter of few months pa lang naman, almost less than a year, ang mga masasabi nating nagawa mo na sa customs? Well, una yung, siyempre, pagbabago ng kultura ng customs. No? Isa sa mga pinaka-tinutulak ko kasi na mindset ng Bureau of Customs is that
hindi lang kami parang regulatory agency na nag-exercise ng authority, no, over mga importers, kundi kami ay isang service agency na kung saan naglilingkod kami sa publiko, sa constituents namin, at yung kapakanan nila ang aming dapat tinitignan, no. Kasi ang common na problema dito or common na reklamo is yung processing ng papeles, natatagalan, yung concern ng mga empleyado hindi nararamdaman. So yan yung una-una natin na ipinakita through example. Kasi ako mismo ang nagpapakita na pagka may pinarating sa akin na concern ng isang stakeholder, ay binibigyan ko ng personal attention. And so far, ang feedback naman na nakukuha ko, ay medyo na-adapt na ng ating mga empleyado yung ganong klaseng kultura. Pangalawa, yung ating kasing paniniwala na ang pagsolusyon sa problema rin ng customs, no, lalo na yung leakages natin at yung sa smuggling, ay yung pagbabawas o pagtatanggal ng tinatawag na human discretion. Yung tao ang nagdedesisyon para sa outcome ng isang process. So, ang ating tinutulak dito ay yung tinatawag na automation, computerization, para yung proseso natin, hanggat sa maaari, matanggal natin o mabawasan natin yung taong kailangan magdesisyon para umandar ang isang papel. No? So, yung business process natin, ang tinitingnan ko kung paano siya ma-automate at masiguro natin na hindi naaantala ang proseso ng importation and at the same time, hindi naaagrabyado ang mga importers. Kailangan naman win-win situation. Siyempre, ang mga importers din naman natin, naghahanap buhay din naman to. At siyempre, ito rin ay bumubuhay din sa ating tax collection. So, kailangan lang maging fair and square. Balansehin lang natin. At saka kasi kung mapaganda natin ang flow ng negosyo sa ating bansa, makukuha natin ang kumpiyansa ng international community. No? Kasi we are now moving in a world of global trade. No? So, may suppliers tayo mula sa ibang bansa, meron din tayong mga kliyente sa ibang bansa. So, dapat ang proseso ng import at export mapadali natin para ang komersyo tuloy-tuloy. Pwede ba, kapatid Rafi, bigyan mo pa kami ng ibang mga anggulo na gusto mo pang i-improve sa customs, sa tanong gusto mong legacy na maiwanan mo in few years more pa naman. Siyempre, matagal ka pa dito sa customs, kailangan ka pa. Anong legacy ang gusto mong iwanan sa customs? Well, unang legacy gusto kong maiwanan is maalis yung negative na perception ng tao sa customs, no, na mapang-abuso, no, nakurakot. Yan ang gusto nating mawala na imahe ng bureau. Gusto natin makita na ang mga tao ay nagtitiwala sa BOC. Kasi unfortunately, sa ngayon, pag sinabi mong BOC, automatic ang Iba customs, na yung ibang connotation. Correct. No? Siyempre, ang gusto kong maiwanan dito na image ng customs is ahensya na mapagkakatiwalaan ng mga empleyado na talagang model government employees. And siyempre, kasama na doon yung mapabilis natin, no? Yung mapadali natin ang pagninegosyo sa pamamagitan ng Bureau of Customs. Kasi tayo yung gateway, yung Bureau of Customs ang gateway ng ating bansa sa mundo. So kailangan mapaganda natin ang flow ng negosyo, makuha natin ang kumpiyansa ng mga negosyante mula abroad at saka ng mga investors para masabi naman nila na ang bansa natin ay talagang business friendly and it will encourage more business to come. At pagka nagawa natin yon, siyempre mag-improve ang ekonomiya natin. Kapatid Rafi Biason, bigyan mo ng mensahe ang ating mga kapatid na OFWs, Filipino residents at ang Pilipinas. Well, sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, una kami nagpapasalamat sa ginagawa ninyo para sa ating bansang Pilipinas. Tayo ay nakadaan sa ilang mga krisis, no, pang-ekonomiya. Pero nanatiling lumulutang ang Pilipinas dahil sa tulong ng mga OFWs. Kaya naman kami sa bahagi namin sa Bureau of Customs, sisikapin namin na ang serbisyong maibigay namin para sa mga OFWs ay kahalintulad ng kontribusyon ng mga OFWs sa ating bansa. Mabigyan namin ng karampatang recognition at saka ng pagkilala dyan sa mga nagawa ninyo, papalitan namin din ng serbisyo para sa inyo.
Nako, very well said. Maraming salamat, kapatid Rafi Biason ng Bureau of Customs. Yan, tandaan nyo po, kung may problema po kayo, wag po kayong mag-atubili at open naman ang pintuan ng ating commissioner, di ba? Anytime ba, pwede ba silang pumunta dito at gusto lang kayong bisitahin at magpa-picture? O baka naman gusto naman nila na idulog ang kanilang mga problema at concerns. Well, diba? definitely pagka may mga problema sa customs, open talaga kami dito no, na tanggapin sila. Dahil yun nga yung ating gustong ipalabas na imahe ng Bureau na we are a service agency. No? At kung nais naman nila akong makausap, pwede rin naman po, provided syempre na yung schedule natin ay nasa ayos. Maraming salamat, Commissioner Rafi Biason, at syempre taga-suporta kami ng Bureau of Customs. Maraming pong salamat at napakaganda at napaka-informative ng ating pakikipagkwentuhan ang ating Bureau of Customs Commissioner Rafi Biason. Abangan pa po natin ang iba pa pong mga proyekto ng ating customs at syempre susundan po natin sila hanggang magkaroon po tayo ng tunay na health center sa ating pong mga immigration offices sa ating mga airports. Magbabalik po ang Buhay OFW. Captain Kaluya, ang ating kaibigan. Siyempre, nandito po tayo sa Bureau of Customs at bumibisita po tayo sa kanila. Mga kaibigan, siyempre, congratulations kay Captain Kaluya dahil talaga naman hanggang ngayon, ang daming mga taong hinahabol siya sa mga concerns, di ba? Dito sa ESS. Ayan, ano ba ibig sabihin ng ESS? Security Service. Enforcement Security Service. At syempre, itong aking katabi, si Nak Magsimo. Maraming po salamat sa iyo po. Marami po magagandang tanawin din po sa Taiwan. At yung nasasabi ko, minsan pasyalan yung magagandang lugar sa Taiwan. Kasi marami silang mga tourist spot. Katulad dun sa Taipei pa lang, marami na mapuntahan. Para, at least naman, pagpunta dun sa Taiwan, malibang nyo na yung sarili nyo. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Poisson Global Corporation. Ng pagkabahala at pag-aalala ng ating mga kababayan ang pagtatrabaho sa bansang may ibang kultura at wika. Narito mga impormasyon tungkol sa Taiwan para sa ating mga kapatid na nagpaplanong magtrabaho doon. Lamang ang bansang Taiwan, halos kasing laki lamang ng Northern Luzon. Ang tutor ng Taiwan ay nababalot na kabundukan. So 1/3 lang yung plain o yung pantay na lupain. Kaya marami sila mga katutubo. Actually, iba-iba po yung mga lahi rin doon. Mga Chinese, pero iba-iba po yung region. Ang Taiwan po ay puno-puno din ng kalikasan at kagubatan. Yung mga Chinese, pamahal nila yung kanilang bansa, kanilang isla. Kaya na-preserve yung kanilang mga kagubatan. Ang Taiwan po ngayon, nasa 36,000 square kilometers lang po siya. Malaki ang pasweldo sa Taiwan, kaya dumarami ang mga Pilipinong gustong magtrabaho doon. As of now, ang basic pay nila, nasa 15,840 na new Taiwan dollar. Ang conversion rate ngayon, nasa 1.4, 1.5. Kaya kung yung pera, yung Saudi na sa Taiwan, kung i-convert ko sa peso, nasa mga 22 to 23 pesos na. Istrikto at disiplinado ang mga Taiwanese. Ugali ng mga Chinese, laging inuna yung trabaho.
Kaya minsan, masasabi, pagdating sa trabaho, walang personalan. Ayaw namang amo doon na paulit-ulit na sinasabi sa atin kung ano dapat gawin. Malinis ang bansang Taiwan. Conservative din ang mga tao doon. Iwasan natin na magsuot ng mga hindi kanais-nais o yung malasot na pananamit. Bawal din magtapon o magkalat mga basura kung saan-saan. At saka kung ano yung mga bagay na kinuha, dapat ibalik mo rin doon sa pwesto. Halos lahat ng pamilya sa Taiwan ay may sariling sasakyan at motorsiklo. Kaya bus at taxi lamang ang pampublikong sasakyan. Tapos yung mga bus naman, hindi rin nadadaanan lahat ng mga kalsada rin. Siguro sa may ilog na dumadaan yung mga bus. Bukod dun sa highway na daanan ng sasakyan, meron sila talaga yung motorcycle lane. Kaya karamihan naman tao doon, bibihira na nagko-commute. Kadalasan mga tao doon, nagmamotor sila. Kung hindi, meron silang kanya-kanya mga kotse. 4 na panahon mayroon ang Taiwan: spring, summer, autumn at winter. Ang summer nila doon, month ng July and August. No, month ng July and August. Pag summer doon, ang temperatura nila doon, parang Pilipinas din, nasa 35, 36, 37. Pero 3 buwan na summer season, doon lang yun talaga yung mainit na panahon sa kanila. Yung natitirang 3 panahon, yung 9 na buwan, no, ay malamig ang panahon. Pagdating ng spring, autumn, winter, medyo malamig ang panahon. Kaya ang average ng temperatura nila sa buong taon, nasa 22 to 24. Kasi 3 months lang ang tag-init sa kanila. Yung 9 months, medyo malamig ang panahon. Ito po ang mensahe ng OWA para sa mga kababayan natin na nais magtrabaho sa Taiwan. Pagpunta natin dun sa abroad, pag alam natin tama, gawin natin. Pero pag alam natin mali o hindi na tama, huwag na po natin gawin para hindi rin tayo mapahama. Pagka sumusunod naman po tayo sa batas, sa instruction doon, ay tiyak naman wala naman po magiging problema. Ang Buhay OFW po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kwento at impormasyon tungkol sa ating mga modern-day heroes. Kung kayo po ay may nais ibahagi sa ating mga kababayan o may nais hihingi ng tulong, huwag po kayong mag-atubiling sumulat o tumawag sa aming tanggapan. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.